Ano po, chinecheck ko po yung oras sa Abu Dhabi. Yan, alas 7, ano po? Bishop Juni Maralit shared to us that no Easter Sunday without Good Friday. Ano po? The importance of Good Friday. Suffering is something we cannot escape, and the best way to suffer is to suffer in silence. To offer our suffering to Christ, for the goal of suffering is self-transformation. If you do your suffering in love, it will not be lost. Suffering becomes a sacrifice. If you offer your suffering in love, it becomes a sacrifice. Ano po? Si Father Rolly Garcia naman po, stress on peace from the homily of the Holy Father last Palm Sunday. That we can obtain peace through humility, non-violence, and compassionate solidarity. Ano po? Yung mga wala kahapon. Peace is obtained through humility, non-violence, and compassionate solidarity. Tonight, we will be talking about forgiveness and freedom. Let us begin our evening in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tonight we will talk about key aspects of forgiving, to be free, and steps to forgiveness and freedom. I don't want to preempt one of the 7 last words. Forgive them, for they know not what they have done. Ano po? I don't want to preempt it. In Ephesians 4 verses 32, we are reminded that we are called to forgive one another as Christ has forgiven us. We are called to forgive one another as Christ has forgiven us. From the letter of Paul to the Colossians, chapter 3:13, we must make allowances for our faults and the faults of other. Bakit? Hindi tayo mga perpekto. Ano po? Kaya tayo nagkakamali dahil hindi tayo perpekto. Ano po? Nadidinig nyo ba ako? Oo. Mabuti may nagsenyas ng ganon. Kasi doon sa isang recollection, kalahating oras na ako nagdadaldal. Hindi pala ako naririnig. Hindi tayo perfecto, even though we are called to be perfect, but we will never be perfect. As Saint John Maria Vianney have said this, the moment you become perfect, you will die. You will die because the world cannot contain a perfect person. Perfect person has no place in this world. We are called to be perfect, not for this world,
but for heaven. The moment you become perfect, you go to heaven. And because we die imperfect, we will pass through the fire of purgatory. We will be purified in purgatory to be perfect. But someone said this, if you pursue perfection, even though you cannot achieve it, you will be able to embrace excellence. If you pursue perfection, even though you will not achieve it, you will be able to embrace excellence. Malapit na. Konti na lang. Konti na lang. Ano pa? In the Gospel of Matthew, we are reminded in the Lord's Prayer that we need to forgive others so that we can be forgiven. We need to forgive others so that we can be forgiven. My brothers and sisters, you have to understand this, that forgiveness is a conscious decision. It is a conscious decision regardless how you feel. You don't forgive because the hurts are no longer there. You are called to forgive regardless of how you feel. Regardless of how you feel. It is a conscious and voluntary decisions so that we will be able to release resentments. Ano yung resentment? Sama ng loob. Sama ng loob na may kaakibat na paghihiganti. Hindi po ba, no? Paghihiganti. Hindi lang yung masama ang loob mo. Gusto mong maghiganti. Ultimately, freeing ourselves from emotional burden of the past, because many of our traumas made us who we are today. Whether you like it or not. Many of our traumas made us who we are today. Kung bakit ka ganyan, dala yan ng iyong mga pinagdaanan. Sa ayaw at sa gusto ninyo. Ano po? Maraming taong ayaw mag-asawa, hindi dahil hindi sila umiibig, kundi nakita nila sa kanilang mga magulang ang sugat at sakit ng buhay may asawa. Ano pa? So kung ano man ang iyong karanasan, meron kaming pilgrim, takot na takot sa pusa. Takot na takot sa pusa. Ano po? Ang problema na yon, nakagat pa ako ng pusa doon sa pilgrimage. Lalo siyang na-trauma. Ano po? Lalo siyang na-trauma. Takot na takot siya sa pusa. Ano po? Nanginginig siya, nanginginig. Ay, ang daming pusa ngayon, di ba? Ano? So, ang hirap. Nagpipilgrimage ka, nagdadasal ka, ng kung ano-ano, kasama pa yung sana walang pusa. Kawawa naman siya. Because of the trauma when she was a child. Our traumas made us today. Ano po? Hindi naman trauma ito, pero alam ito ng marami. Na ano? Na hindi ako mahilig sa kare-kare. Hindi ako nanghihingi ng kare-kare, ha? Oo. Bagamat alam ko, masarap ang lasa ng kare-kare na yung taba ng baboy ay nanginginig-nginig, di ba? Uy, ang sarap no. Di ba? Bakit? Bakit? Kasi yung unang kare-karing natikman ko, mapait. Mapait. Akala ko, ang kare-kare, mapait. Ano pa? Yun lang palang natikman ko.
At because yun ang una ko natikman, yun ang nagbigay sa akin ng mukha kung ano ang kari-kari. Trauma ba yun? Hindi naman siguro. Hindi po ba? Hindi naman ako nanginginig pag nakakakita ko ng kari-kari. Pero may karanasan ka, nagiging basihan ng iyong pagpili. Ito'y kwento sa aming seminaryo. Meron akong kabatchmate na galit sa akin. Pari na ngayon. Pero galit na galit. Ano po? In the whole formation in the seminary, galit na galit siya. At kami dumaan sa proseso. Ano po? Umattend kami ng reparenting the child within. Reparenting the child within. Ano po? If you are familiar with it, RCW. Ano po? Reparenting the child within. Tinatanong siya, bakit siya galit sa akin? Pag may sinabi ako, kukontrahin niya. Lahat ng ginawa ko, mali sa kanya. Ano po? Later on, we realized that when we were little boy, their farm, ano po, was taken away from them by a white person. By a white person. Not only white, tall person. At ako, yung mukha ng puti at matangkad. So every time na nagkikita kami, ipinapaalala sa kanya ang sugat ng kanilang pamilya. Ako ba yon? Hindi. Pero, anuman na nagiging mukha o simbolo, nagdudulot o sabi nga nagdudukal sa wikang Tagalog, hinuhukay, ano po, ang mga pangit na kahapon. Ano yun? Ano yung mga karanasan ninyo? Hindi lang ito pagkakamali ng ibang tao. Ano po? Meron akong parokyano sa isang parokya na kung saan hindi magkaanak, tuwing mabubuntis, palaging makukunan, at tinatanong, ilang pray over na yun, ilang pray over na. Ano po? Wala talaga. Ano po? Hanggang sa matagal namin pinag-uusapan, doon ko lang naintindihan, yung palang nililigawan siya ng kanyang asawa ngayon, ng kanyang mister, sinabi pala ng kanyang lola, pag yan ang pinili mo, pagdadasal ko na pag ikaw ay nagkaanak, mamamatay ka. Lola yon, lola. Ano po? Ay, mga lola, kontrabida, di po ba? Minsan, di po ba? Lola, hindi nanay, ha? Lola nagsabi, pag yan ang pinili mo, hindi ka magkakaanak. Kasi pag ikaw ay nagkaanak, mamamatay ka. You know, those words are very powerful. So every time she conceived, mas malaki yung takot at ang nangyayari, nire-reject ng katawan yung nabubuo sa kanyang sinapupunan. Kaya nga, tonight, don't just imagine the people who have hurt you or done wrong. Ano po? Because not all people who done wrong to you hurt you. Hello? Not all people who done wrong to you hurt you. Because the only person who can hurt you are the people you love. Mahalagang mahalaga yon. Ang mga taong nakakasakit lang sa atin ay ang mga taong ating minahal. Kaya nga mahalagang maintindihan ito na yung
paghingi ng Diyos na Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Of course, alam nila. Di po ba, ano? Anong hindi nila alam? Yung sama ng loob na idinulot nila sa akin. Hello? Gusto ko maintindihan niyo yun. Na yung pagkakamali, hindi equal sa sama ng loob. Pwedeng maliit lang na pagkakamali, pero malaking sama ng loob. At yun ang nagkukulong sa atin. Pag hindi natin sila napapatawad, nagkukulong yun sa atin. At ang ibang tao, na katulad nila, kamukha nila, feeling natin, o feeling ng iba sa atin, yung ginawa ng tao yun, gagawin din ito sa akin. Yun ang trauma. Yun ang trauma. So my dear friends, my brothers and sisters, tonight, I invite you to forgive 3 types of people. Not your enemies. Why? Your enemies cannot hurt you. Your enemies cannot hurt you. Only your friends. Only the people you love. Kaya nga sabi ni Lord, love your enemies. Naintindihan niyo? Love your enemies. Hindi sinabi ni Lord, forgive your enemies. There's a big difference. Love your enemies. Not forgive them. Why? They don't hurt you. And who are the 3 types of people? First, forgive your family, especially your parents and your siblings. And I will explain to you later why. Why should you forgive your family and your siblings? Second, forgive other people, especially your friends. Your friends. And third, learn to forgive yourself. Learn to forgive yourself. Bakit mahalaga yung forgiving yourself? Alam nyo, may mga taong paulit-ulit ang pangungumpisal. Ilang beses na niyang sinabi yung kumpisal na yun. Paulit-ulit. Isa lang ang dahilan. Hindi niya kayang patawarin ang kanyang sarili. Kaya sabi ko, erase. Ano pa? Tapos na tayo doon sa forgive them. Sa tingin ko, ang kailangan nyo ng patawarin ang inyong sarili. Di po ba, no? Learn to forgive yourself. Why? You are not perfect. You are not perfect. Sorry for the words, ha? There are times we say to ourselves, ang tanga ko. Ginawa niyo na ba yun? Ang tanga ko. Sabi ni Lord, alam ko. Di ba? Learn to forgive yourselves. And later on, ask forgiveness from others. Take note. Forgive your parents. Forgive your siblings. Forgive other people, your friends, your associates. Forgive yourselves. Only then, you ask forgiveness. What are the aspects of forgiving to be free? Ano pa? Key aspects of forgiving to be free. Number 1, you forgive because it is for you, not for them. Hello? You forgive because it is for you and not for them. Forgiveness is about taking back your power and letting go of the pain to regain your peace.
rather than letting the offender continue to control your emotions. Patawarin mo na. Hindi para sa kanya yan, para sa iyo. Kasi ang sarap ng kain niya, hindi ka makakain sa inis. Ang sarap ng tulog niya, hindi ka makatulog sa inis. Dahil ikaw ang masama ng loob. Di ba ba, no? So, we forgive not for them, but for ourselves. For the sake of ourselves. Hindi yung tuwing nakikita mo, sira ka. Di ba, ano? Lalong-lalo na pag nakita mo sa loob ng simbahan. Di ba? Sabi nga ni Father Rolly, sabi niya, hindi na ako sisimba. Sa ibang simbahan na lang ako pupunta. Ano po? Yung kaaway mo, yung dinasasabihin, hindi na rin ako sisimba. Sa ibang simbahan na lang ako magsisimba. At doon kayo nagkita. Di ba, no? Learn to forgive, not for them, but for yourselves. Ano po? Di ba nasabi ko? May mga taong talagang ayaw tumigil. Ano po? Naalala ko doon sa parokya, dati talagang minumura ako araw-araw. Minumura ako. Ano? Ang hirap nun pag matutulog ka. Lalaksan niya ang sounds ng barangay. Oo, talaga. Hindi ka makatulog sa hapon. Yun na nga lang ang siesta mo. Magpapatugtog pa siya. At nalaman ko, yung speaker, itatapat pa sa kwarto ko. Kasi magkatabi yung barangay at saka yung parokya. Ano po? Grabe. Ano po? Grabe talaga. Oh. Tapos yung mga kagawad, sabi pa doon sa sekretary ko, yung pari mo, putang ina siya. Sabi niya, ha? Sabi ng sekretary ko, naghanap ako ng patola, Father. Pangahambalos ko sana. Yun, nakakita ka ba? Hindi, wala nga eh. Ano pa? Di ba? So, galit na galit siya. Kahit wala akong ginagawa, pag nagsabay kaming lumabas sa barangay, siya ako sa simbahan, magmumura siya. Ano po? Pero tinuruan ako ng Diyos. Forgive. Forgive. Ngingitian ko siya. At sabi ko, mamamatay ka rin. Wow. Di ba? Ano po? Pero alam po, malungkot na kwento. Hindi ko inaasahan. Pero patawarin ako ng Diyos. Ano po? Pinagpagang ko talaga siya ng alikabok na sandalyas. Ano po? Nung sinabihan ako na ililipat ako ng parokya, yun ang huli kong ginawa. Nagpagpag ako ng sandalyas. Ano po? Nagpagpag. Sabi ko, hindi na ako babalik sa lugar na ito. Lo and behold, after 1 week, binaril siya sa harapan ng simbahan. Binaril sa harapan ng simbahan. At nakadapa siya sa bungad sa gate ng simbahan. Doon siya, nakabulagta. Duguan. At yung misis, sabi niya, masaya ka na, Father. Patay na ang asawa ko. Ay, wala na naman ako doon. Nakalipat na ako. May bago ng kura paro ko. Ano po? Walang kamuang-muang yung bagong kura paro. Pero ako po'y inaamin ko, nalungkot po ako. Nalungkot ako. Sapagkat hindi ko naman inaasahan ang pagpapagpag ng sandalyas, maging gano'n ang kapalit. Ano po? Kaya simula noon, sabi ko, hindi ko na uulitin, Lord, patawarin mo ako. At sinabi ko yung kay Bishop Sok, after 3 days, may pulis na dumating sa parokya. Opo. Hinarap ko. At sabi, Father,
Kumusta po kayo? Mabuti naman. Alam po ba ninyong si chairman ganito, pinatay? Sabi ko, nabalitaan ko nga po. Meron po ba kayong kinalaman? Sabi ko, ako? Napa. Learn to forgive. My dear friends, my brothers and sisters, because you know if you are right, God is always in your side. Hello? Do not forget that. You will be hated not because you're doing wrong. You are hated because some people cannot control you. Keep that in mind. You are hated not because you're doing wrong, but because some people cannot control you. Forgive. It is not for them. It is for you. Second, forgiveness is a choice, not a feeling. Huwag niyong antayin na gumanda ang pakiramdam niyo bago kayo magpatawad. Ano po? It is on the intentional actions that often precedes the emotional feeling of peace, requiring a willing heart to let go. Minsan, after mong magpatawad, saka nawawala yung sama ng loob. Minsan, nawala ang sama ng loob, kaya nabigyan ka ng pagkakataong magpatawad. Pero kahit kailan, kung wala kang gagawin, walang mangyayari. You have to decide. Kung may sugat ka, hindi mo antayin mawala ang sakit bago mo ipagagamot. Tama po ba? Sino naman ang may katok? Ha? Nasaka kayo magpapagamot ng sugat pag hindi na masakit. Hindi ba? Kahit sasabihin sa'yo ng doktor, ano naman gagawin natin sa iyo? Minsan, kung kailan masakit na masakit, kailangan gamutin. Di po ba, no? Kailangan gamutin. So you don't wait for the bad feeling to go. You have to choose to forgive. Ito mahalaga. Third. It does not mean forgiving means forgetting. Hindi totoo yung forgive and forget. Ulitin nyo. Hindi totoo yung forgive and forget. Huwag mo kakalimutan yon. Ha? Mahalaga yon. Kasi feeling natin, pag pinatawad na, makakalimutan ko na. Excuse me. May mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutan. Tandaan niyo yan. Ano po? Pinatawad ko na yan, Father. Ayaw ko lang makita. Diba? Bakit? Sadyang hindi ko makalimutan. Di po ba, ano? Bakit? Pinatawad ba ni Jesus si Judas? Hello? Ano? Hindi nyo alam? Pinatawad ba? Pinatawad. Kaya nga forgive them. Di po ba, ano? Pinatawad. Pero hanggang ngayon, pag binabasa mo ang pangalan ni Judas Iscariote, nakalagay, the one who betrayed Jesus. Naintindihan po ninyo? Pinatawad, pero habang panahon niyang masusulat, ang nagkanulo kay Kristo. So, hindi totoo yung forgive and forget. Father, pinatawad ko na pero hindi ko makalimutan. Pag may demensya ka na, makakalimutan mo yun. Sadyang hindi yun ang dahilan kaya ka magpapatawad.
Kasi pag nakalimutan mo, pati ang iyong natutunan, makakalimutan mo na rin. Di ba ba, ano? Ha? Nang utang, hindi nagbayad. Pinatawad ko na. Pero hindi na yan makakautang uli. Tama po ba? Pag pinautang muli yan, ikaw may sayad. Alam mo nang hindi nagbabayad eh. Di po ba? Ano? Pinahiram mo, hindi sinuli. Nang hiram muli. May sayad ka. Hindi ka natuto eh. Di ba? May mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. So, naintindihan po ninyo ito? Ha? Kung anong ibig sabihin ng forgiveness. Pang-apat, itong mahirap. Forgiveness doesn't mean reconciling. Ay, bago. Bago. Hindi ibig sabihin, magkakasundo ulit tayo. Sapagkat sa ayaw at sa gusto ninyo, ang dating relasyon hindi na magbabalik. Naintindihan po ninyo? Yung mga mag-asawa dito, na kayo ay pinagkanulo. Di ba? Alam ninyo, nagbalik ba ang dating pagmamahal? Sa mukha ninyo, alam ko na. Alam ko kung sino ang mga pinagkanulo ng asawa. Ano po? Sila yung mga sumagot eh, di po? No? Yung, siyempre, hindi. Pero hindi. Di ba? Kung alam mo ang asawa mo may hinahalik ang iba, magpapahalik ka ba? Kita nyo na, di ba? Ano? Yung aso nga, ayaw eh. Yung aso ko, malapitan lang ako ng ibang aso. Nako, hindi ako titigilan yan. Alam ko, nagsiselo siya. Aso yun. Di ba, no? Yung tao pa kaya, di ba? Mas matapang sa aso yan. Pag ako'y nagkakasal, palagi ko yung pinapaliwanag. Ano po? Sa mga lalaki. Ay, mga binata dyan na gusto mag-asawa, pakinggan ito. Ano po? Pag nag-asawa kayo, tandaan ninyo, ang misis ninyo, mas mahigpit sa NBI. Pag nag-imbestiga yan, hindi yan titigil hanggang hindi napapatunayan. Di pa ba na? Di ba? Uy, alam nyo yan. Ha? Saan ka galing? Talaga? Alam mo yan. It does not mean reconciling. You can forgive someone while establishing healthy boundaries or choosing to end the relationship to protect your well-being. Pinatawad ko na yan. Pero, kung dati kayo magkasama sa negosyo, hindi na pwedeng magnegosyo pa rin kayo. Di po ba, na? Hindi na. Di ba? Merong boundaries. May hangganan. Di po ba, na? May hangganan. Pero, sabi nga sa Matthew 5:23-24, therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar, and go your way. First, be reconciled to your brother, then come after your gift is found. Bakit dito sinabi, reconcile? Di ba? But you have to understand, there that your brother has something against you. Yung iyong kapatid o ang iyong kapwa ay mayroong sama sa iyo. Hindi ikaw may sama ng loob sa kanila. Ikaw ang dahilan ng sama ng loob.
So, sino ang may burden to reconcile? Yung nasaktan o yung nakasakit? Hello? Hindi maliwanag, no? Inuulit ko. Nakalagay dito. Your brother has something against you, leave your gift there before the altar. May sama ng loob yung kapatid mo laban sa iyo. Dahil mayroon kang ginawa. So, sino ang gumawa ng mali? Ikaw. Ako. So, kung meron kang ginawang mali sa iyong kapwa at nasaktan siya, ikaw ang mayroong burden na makipag-reconcile. Naintindihan po ninyo? Di ba? At least, mayroong sumasagot. Di ba ba? No? Ikaw yung nakasakit, kaya ikaw ang may obligasyon. Naintindihan po ninyo? Pero kung ikaw ang nasaktan, wala kang obligasyon na may pagkasundo. Ang obligasyon mo lang ay magpatawad. Hindi po ba, na? Maliwanag po ba? Oh. So, and fifth, ito mahalaga ito, that forgiveness is a process. It is not just an act, but a process. When you say a process, there's a beginning, and there's an end, and there is a time given. Hindi yung pag ikaw ay ginamot, gagaling agad. Proseso ang paggaling. Nakuha po ninyo? Nasaksak ako. Inoperahan ako. Tinahi. Ano po? Hindi naman gumaling agad. Nung gumaling, makati, tinanggal yung tahi. Magaling na sa labas, may sugat pa sa loob. At kahit minsan, pag dumadaan ako sa lugar na yon, ang tagal-tagal ko nang nasaksak doon. Aba, pag dumadaan ka, sumasakit yung sugat. Mayroong psychological trauma. May trauma. So, hanggang kailan? Hindi ko alam. Pero sadyang ang pagpapatawad ay proseso. You need to begin by deciding to forgive. Unless you decide, no healing will take place. Okay po ba? Some key aspects of forgiving to be free. It is for you, not for them. It is a choice, not a feeling. It does not mean forgetting. Huwag niyong kakalimutan yon. Hindi forgive and forget. Ano po? Ano po? May mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. It does not mean reconciling. Sapagkat sadyang may mga bagay na hindi na magbabalik. Sadyang may mga bagay na hindi na magbabalik. Alam po ninyo, hindi natin napapagtuunan ng pansin ito. Sa muling pagkabuhay, namingwit ng isda uli sila Pedro. Di po ba na? At wala silang nahuli. Wala silang nakuha. At ang Diyos nasa pangpang, ganun kalaki ang kalakas ang boss ng Diyos kasi sumigaw 100 yards. May nahuli ba kayo? Wala po. Can you imagine yung sigawan na yun? Ano po? Ha? Nadinig nila. Tapos, ihulog nyo ang lambat sa kanan. Hinulog nila. At nagbalik ang alaala. Ano ang alaala? Nung unang ihulog ni Pedro ang lambat, na siyang nagsabing, magdamag kaming nangingisda, wala kaming nakuha. At
Dahil hinulog niya, napuno ang lambat. Kaya ang sabi ng isa, it is the Lord. Dominus is. Ang Diyos yan. At doon, namulat si Pedro. Kaya tumalon. Ano po? Bakit? Hubad. Hubad. Tumalon. Ano po? Ha? Una pag dumating yung bangka sa kanya, bago siya. Mayroong ganun na-excite. Ano po siya? Mas mabagal pala siyang lumangoy kaysa sa bangka. Ano po? Pero ano po yung dialogue doon? Anong dialogue doon? Anong tanong niya? Simon, son of John, do you love me? Naintindihan po niya? Hindi niya sinabing, Pedro, mahal mo ba ako? Hello? Naintindihan niyo ba yun? Hindi niya tinawag na, from now on, you shall be called Peter. How come? How come? After the resurrection, he called Peter again, Simon, son of John. Of the presumption that we don't have our relationship. Naintindihan po niya? Kung ako, itinanggi mo ako, dati pa rin bang relasyon natin? God never presume. Pag tinawag ka na buong mong pangalan, Roberto. Pero ang tawag siya ng nanay mo, Bobby. Hindi ba? Roberto. May problema tayo, di ba ba? May problema tayo. Ibig sabihin, hindi maayos ang ating relasyon. Di ba, Pag tinawag ka ng buong pangalan mo, maghanda ka. Hindi maayos ang ating relasyon. Tinawag si Pedro. Can you imagine God have said, from now on you shall be called Peter? And yet after the resurrection, He called him Simon, son of John. Kaya nga tinanong siya, mahal mo pa ba ako? Mahal mo ba ako? Hindi sinabi sa kanya, ito mga kasalanan mo. Hindi. Mahal mo ba ako? Kasi kung hindi mo na ako mahal, ay wala nang dahilan para magpatuloy. Meron po akong mag-asawa na tinutulungan dati, ilang beses nang nangako si Mister. Inulit pa rin. Inulit pa rin. Kaya, sinabi ako, well, iwanan mo. Iwanan mo. At inawanan niya. Pinalayas niya yung mister niya. Pinalayas. Ano po? After several years, nakita ko sa Facebook, magkasama na naman. May picture na naman. At sabi niya, kasi humingi po ng tawad. Ngayon, di ba? Bakit po tinanggap uli? Sa simpleng tanong, mahal mo ba talaga ako? Hindi niya tinanong, nangangako ka ba na hindi mo na yan uulitin? Yan ang palaging tanong Nangangako ka ba na hindi mo na yan uulitin? Oo. Cross my heart. Ano po? Nangangako. Pero binago niya ang tanong, mahal mo ba ako? Then ipakita mo sa iyong pagmamahal. Tama si Jesus, di po ba? Do you love me? Kaya ang tanong na yan, para sa ating lahat, mahal mo ba ako? Pag nangungumpisal ka, sa palagay nyo, ma-absolve ang kasalanan nyo sa 1 hour Father? Hindi. Hindi na mabubura ang kasalanan ninyo. Mapapatawad lang.
Ang tinatanong lang sa absolution ay, mahal mo ba ako? It takes time. Father, hanggang ngayon di na nawala. It takes time. Ano sabi ko? Pag napagtawanan mo na, malaya ka na. Anong palatandaan na napatawad mo na? Pag napagtawanan mo na, malaya ka na. Opo. Pero pag hindi mo pa napapagtawanan, ay, you are not yet free from the pain. Ano po? So, yun ang magandang parameter. Ano po? Maliwanag po ba? Ngayon, ano yung 4 na steps to forgive and have freedom? 4. Number 1, acknowledge the pain. Acknowledge the pain. Huwag mo sasabihin, hindi ako nasaktan. Kung nasaktan ka, nasaktan ka. Sabi nga nung isa, namamayat ako nang dahil sa iyo. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Inaamin niyang nasaktan siya. Aminin niyong nasaktan kayo. Di po ba, ano? Hindi yung pinapakita niyong hindi kayo nasaktan, tapos hindi kayo natutulog, hindi kayo kumakain. Pag 3 araw na kayo hindi natutulog, pang-4 na araw, stroke yan. Stroke. Oo. Stroke yan. Ha? Isipin nyo na stroke kayo, nakangiti siya. Ha? Acknowledge the pain. Kasi kung hindi mo tinatanggap na may sugat ka, hindi mo ito gagamutin. Kaya yung iba, takot na takot pumunta sa doktor. Di ba, ano? Marami sa atin takot na takot magpunta sa doktor. Father, ipagdasal mo naman ako. Bakit? Ako po'y mag-executive check-up. Ano ngayon? Father, ipagdasal mo na walang makita. Ano bang nararamdaman nyo? Ang dami kong nararamdaman. Alam po ninyo, pag walang nakita, cancer yan. Ano po? Dapat ipagdasal yung makita para magamot. Marami sa atin gusto gumaling na walang nakikita. Di ba ba, ano? Paano gagamutin kung walang nakikita? Acknowledge the pain. Saan masakit? Di ba ba, ano? Tinatanong ng doktor, saan masakit? Sa ulo po, saan? Harap, likod, ibabaw, batok, saan masakit? Basta. Anong gamot natin, Dok? Basta. Hindi mo masabi kung saan masakit, eh. Di ba ba, ano? Alin na masakit? Natutuwa ako kahapon yata yun. May nagpa-pray-over, matanda, 92 years old. Father, pagdasal man si nanay, 92 years old. Isipin nyo, 92. Ha? Naglalakad pa. At sabi niya, ano yung pagdasal ko kay nanay? May sakit ho siya. Ano sakit niya? Dementia. Hindi ko sakit yan. Bahagi ho yan ng pagtanda. Marami sa atin, bahagi ng pagtanda, iniisip na sakit. Hindi naman sakit yung pagtanda. Kung gusto nyo mahabang buhay, tatanda kayo. Nakuha po ninyo? Kaya ka nga matanda kasi mahabang buhay mo. Mas mahirap yung matanda ka, bata ka pa. May sakit ka, di po ba, no? Kaya ka matanda dahil mahaba ang buhay. So huwag kang magre-reklamo, Father, masakit, ang daming bawal, masakit. Di ba? Ano sabi ko? Nanay, ilang taong ka na? 85 na, Father. Dami niyong reklamo, nanay. Dapat nga, patayin na kayo eh. Father naman. Kasi tanggapin mo na pag matanda ka, marami na masakit. Di ba? Father, makakalimutin na ako. Ganun talaga. Di ba?
Ako nga, 65 pa lang, makakalimutin na eh. Di ba ba? 2 gabi. Hinanap ko ang aking sasakyan. Kasi nakalimutan ko kung saan ako nag-park. Nakakahiya. Umiinom ako ngayon ng vitamin sa utak. Can you imagine? Nakababa na ako sa parking area. Wala sa sasakyan ko. Hindi naman ako natakot. Hindi ko naman naisip na nakarnap, di po ba, no? Hinanap ko yung susi. Baka naman wala talaga akong dala, di po ba, no? $65 yan, 65. At least dito walang building A, building B, di ba ba, no? Kasi may kilala ko, hinanap sa building A ang sasakyan. Nasa building B pala. Mas bata sa akin yun, di ba ba? Yung iba nga, kinukunan na ng picture yung sasakyan kung saan nakapark. Sakit ba yun? Hindi. Bahagi yun ng pagtanda. O di, tumayo ka muna ng ganyan, huminga mo ng malalim. Lord, nasa. Recall. O, diba, no? Ang masama nun, may nakisakay. Tapos, pagdating mo doon, wala yung sasakyan mo, diba? Acknowledge the pain. Ako po ninyo, tanggapin ninyo. Ganon talaga ang buhay, di po ba, no? Ganon talaga. Ha? Magmimisa kong ganyan. Ano po, hindi pa tapos yung, wala pang post-communion prayer. Yung commentator, let us sit down. Nakalimutan ko post-communion prayer. Ayan ang pinatayo ko. Oh, the Lord be with you. Wala na post-communion prayer. Ganun talaga. Darating ang araw. Nakuha po ninyo? Ay, naku. Acknowledge the pain. Hindi lang yung sama ng loob. Marami tayong dapat tanggapin. Ako po niya? Ha? Tanggapin mo. Hindi ikaw nakabili ng upuan dyan. Ano po? Kasi meron nagsisimba. Ha? Pinalis ako, Father. Bakit ka pinalis? Kanya daw yung upuan. May nakabili na ng upuan sa Greenbelt. Nangangatuwiran sa message. Ano po? Ay, hindi ko siya nakasagot. Hindi mo naman upuan yan. Hindi po ba? No? Second, the second step to forgiveness is to make the decision. Make the decision. Ano pa? You acknowledge the pain, make the decisions. Sabi nga ni St. Ignatius of Loyola, a simple formula for conversion: aware, name, claim, decide. Be aware. You name it. Ano pa? You claim it, it is your problem. So you decide. Because unless it is yours, you can never decide. But if it is yours, you can decide. You can never decide for other people. Naku po ninyo? You can never decide for your children. You can never decide for your spouse. What you can decide is yours. Diba? So, make the decision. Consciously choose to release the offender from the debt of their action. Pinapatawad ko na yan, Lord. Nakwento ko na ito, di po ba? Na-depress ako dahil sa isang pari na nagkalat ng chismis. Depressing yun.
At bakit naniwala ang mga tao? Pare ang nagsabi. Di ba, no? Kung nagsabi lektor, baka, ay. Kung nagsabi commentator, pero si Father nagsabi, ay, totoo yan, si Father eh. Oh, kaya sabi ko talaga kay Bishop, pag nakita ko yung Bishop, sasagasaan ko talaga. Buti lang di kami nagkikita. At kung magkita man kami, hindi ako nakasakay. Ano ba na? So walang pangsagasa, di ba ba? No? Ano lang sabi ni Bishop? Patawarin mo na. Let time free you. Di ba? So, inantay ko ba yun? Pinatawad ko. After 6 months, napatunayan na nagsinungaling siya. Humingi ba siya ng tawad? Hindi. Ako pa niya. Pero, pinatawad ko na. At nang nagbida ako kay Bishop, sabi ko, Bishop, tingnan mo. Ano sabi lang na Bishop? Maging masaya ka na napatunayan mo na wala kang ginagawang mali. Yeah! Pero, yun ang mabigat. Pero ano po? Hindi ka dapat natutuwa na napatunayan na ang kapatid mong pari may ginawang mali. Para naman ako lang ang may problema. Bakit? Kasi kung hindi din naman niya aaminin, wala. Nakukapunin niya? Problema nila yon. Kaya, mahalagang you acknowledge the pain, you make the decisions. Third, let go of the bitterness. Yung mga pait, sama ng loob. Let go. Actively work on releasing the need for revenge or continued anger. Hindi lang yung ikaw ay galit. Yung ikaw ay nagplaplano kung paano ka makakaganti. Malala pa yun. So, patawarin mo. Naway maghilom, Lord. Hilumin mo ako. Di ba ba no? Hilumin mo ako. Heal me, O God. And fourth, practice self-care. Ito mahalaga ito. Practice self-care. Focus on your own healing, growth, and happiness. Forgiveness is never about other people. It is about ourselves, our own peace, our own sleep. So, self-care. Bahala siya sa buhay niya. Matutulog ako. Ako niya. Huwag kayong magpupuyat. Diba? Isa yung sa natutunan ko. Matutulog na ako. Tinawagan ako ng opisina kasi si Cardinal nagpapahingi ng visa sa North Korea. Sa North Korea. Nag-apply kami ng visa kay Cardinal for North Korea. Pupunta ang Cardinal. Tinawagan ako ng opisina. Father denied. Sabi ko, okay. Tulog na tayo. Sabi niya, denied, Father. Ano ngayon? Kung hindi ba ako matutulog, magagrand ba yan? Naintindihan po ninyo? May mga bagay na wala kayong magagawa. Itulog nyo na lang. Itulog. Ikain mo na lang. Tanggapin na wala kayong magagawa. Ayaw niyang magbago, ayaw niyang mag-sorry, itulog mo na lang. Ayaw niyang magbayad, itulog mo na lang. Baka sa panaginip, magbabayad. Simple lang yung apat. Ano po? Simple lang. Acknowledge the pain, make the decisions, let go of bitterness, practice self-care. Alam niyo po, mga minamahal na mga kapatid, you have to be aware of this. Many of your sickness is not because of what you eat. Hello? But because of your sama ng loob.
Hello? Marami sa inyong may sakit. Hindi dahil minana ninyo. Ano pa? Kundi dala ng sama ng loob. Kaya kung gusto nyong gumaling, patawarin nyo na. Di ba, no? Simple lang. Simple lang. Tanggapin natin. Iniisip ko nga, yung stroke ko ba, sama ba ng loob yun? Maliwanag po ba? Dapat. Alas 8 na eh. Now, going back to what I've said. Why I have to forgive my parents? Because we grow, and the first thing we believe that our parents are perfect. And because they fail to be perfect, we are hurt. We are hurt. That's why you need to forgive your parents. Forgive them. Because there are things they are not in control. Forgive your siblings. A concrete example. I lost my brother early last year. And there are times I'm sad, I cry alone, prostrated. That's why I have to forgive him. And I tell him, I forgive you for dying early. I forgive you for dying early. Why? Nagdulot ka na ng sama ng loob sa akin. Kasalanan ba niya yon? Hindi. Ginusto ba niya yon? Hindi. Pero, nasaktan ako. Nasaktan ako. Kasi pag meron akong ginagawa, binibili, magkasama kami palagi. Ngayon, solo na lang. At sabi ko nga sa inyo, minsan kahit gaano kasarap ang pagkain, wala nang lasa dahil wala na ang kasalo. I have to forgive him. May kasalanan ba siya? Wala. Pero meron akong sama ng loob. May kasalanan ba magulang mo? Baka wala. Pero meron kang sama ng loob. As I've said, my dear friends, my brothers and sisters, the traumas are not because someone did wrong to us. The traumas because we were simply hurt for what had happened. I forgive you for dying early. Third, learn to forgive yourself. Sometimes, the reason of our frustration is too much expectations. Kaya ka frustrated kasi ang taas ng pagtingin mo sa sarili mo. Apo ninyo. Kaya patawarin mo sarili mo. Magaling ang spiritual director ko. Bakit? Sabi, wag daw pa ulit-ulit. Yung sinabi niyang, tanga. Hindi dahil meron akong ginawa. Pinapaalala lang niya sa akin na may mga bagay na hindi mo talaga maintindihan. Magulang nga, sinasabi, di ko na maintindihan ang anak ko. Ikaw yung magulang, di lalo na yung anak mo. Paano yung magulang ko, di ko maintindihan. Oh,
Magsama kayo, parehas kayo. Walang pag-intindi, di ba ba, ano? Sabi nga, bakit siya nagkasakit ng mahabang panahon? Hindi pinagaling, di ko alam. Ganon talaga. May mga bagay na hindi natin maintindihan, di ba ba, ano? Patawarin natin. Patawarin natin. Bakit tayo nasasaktan natin mga magulang at kapatid? Dahil mahal natin sila. Bakit natin pinapatawad ang ibang tao? Yun lang namang minahal natin. Pero yung hindi mo minahal, wala kang pakialam. Hindi po ba? Wala kang pakialam. At kaya mo pinapatawad ang sarili mo dahil mahal mo ang sarili mo. Kaya nga tanong ko kahapon ba yun? Ha? Nasaktan ba ang Diyos ng dahil sa iyo? Hello? Ask the question, nasaktan ba ang Diyos ng dahil sa iyo? The answer is yes. Bakit? Dahil minahal ka ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibig sabihin, ganong kalaki ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Kaya, pag tayo nagkakasala, hindi lang tayo nagkakamali. Nasasaktan natin ang Diyos. And lastly, do not be afraid to say, I'm sorry. Kasi pag sinabihan ka, alam mo, nasaktan ako. Hindi mo maisip kung bakit mo siya nasaktan. Anong reaction? Mangangatuwiran ka. Di ba ba, na? Mali ba yung ginawa mo? Mali ba, brother, yung ginawa ko? Hindi ko alam. Pero nasaktan siya. At dahil nasaktan siya, kaya ka nagsasabing, I'm sorry. I'm sorry, ha? Hindi ko inaasahan na nasaktan ka. Kasi tawanan tayo ng tawanan eh. Nasaktan ka pala. Kasi hindi lahat ng tumatawa, masaya. Hindi lahat ng tumatawa, natutuwa. Yung ibang tumatawa, itinatago ang sama ng loob. At higit sa lahat, yung ibang tumatawa, may sayad. Ano po? Forgive that you may be free. Ano po? So, understanding forgiveness, it's not for them but for you. It is a choice, not a feeling. It doesn't mean forgetting. It doesn't mean reconciling. And it is a process. It is not an overnight thing. To forgive, you first acknowledge the pain, then you make a decision. Let go of the bitterness, and practice self-care. Learn to love yourself. Learn to love yourself. Ano pa? Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Di ba? Mahirap yung inubos mo sa sama ng loob. Sayang naman. Ha? Ang mabuhay sa pag-ibigay, pagbibigay. Di ba na? Yung mga nagtatanong, Father, ano yung donation? Ipopost nila doon. Kung kayo magbibigay para sa Laba Parish Program. Ano pa? Ha? Maliwanag po ba? So, umuwi kayo, maging malaya, magsimula kayo dito, pinatawad ko na. Pinapatawad ko na. Pinatawad na kita. Okay na? Ha? Ba't ka nakipingit? Pinatawad na kita. Talaga, oo. Mamamatay ka rin.
Let us bow our heads in silence. Let us humbly accept the pain, the bitterness brought about by other people that we love. Ask for the grace to decide to forgive. Learn to love yourself. Because God said, love your neighbor as you love yourself. Put your hands over your chest. Feel the beating of your hearts. And confess with humble heart. Tell yourself, I love you. Allow yourself to hear your words, I love you. Forgive me for abusing you, for not having good sleep. Forgive yourself. Forgive your brothers, your sisters, your parents. Forgive your friends. And thank the Lord for the gift of relationship. Lord, salamat po sa kanila. Salamat po sa kanila. Tulungan mo po akong patawarin sila at naway matutunan nilang patawarin ako. Binibitawan natin ang ating mga sama ng loob na nagdudulot ng ating mga karamdaman. Let go of your pain that have caused your sickness. Let go. Let go and be healed. Forgive that you may be healed. Forgive that you may be free. Forgive that you may be happy. Forgive that you may learn to love again. Nawa, Panginoon, matuto akong magmahal muli sa gitna ng sugat at sakit na aking naranasan sa mga taong aking minahal. Panginoon, hilumin mo ang mga sugat, sakit, sama ng loob ng sino man, dulot ng pagkakamali o pagkukulang ng kanilang mga minamahal. Naway mayroong pong pagpapatawad, mayroong pagtalikod sa pagkakamali, mayroong pagbabagong buhay at panibagong pagmamahal. Panibaguhin mo, Panginoon, ang aming mga pamilya. Hilumin mo ang aming mga sugat na nagdudulot ng paghihinala, pagtatampo, pagiging madamot sa isa't isa. Hilumin mo ang mga sugat na nagdudulot ng sama ng loob at pagkagalit sa sarili naming kamag-anak, lalong-lalo na sa aming mga magulang, na punong-puno ng magsusumikap, ngunit hindi nila naabot ang aming mga pangarap. Hilumin mo, Panginoon. Nawa po mga darating na araw ay mga araw ng tunay na pagtalikod sa sama ng loob sa pamamagitan ng pagpapatawad. Nawa po ang mga darating na araw ay mga araw ng kalayaan mula sa pagkakakulong sa aming mga pangit na kahapon, pangit na karanasan. Nawa po mga darating na araw, Panginoon, ay mga araw ng kasayahan, paghilom, kagalingan, kasaganahan. Panginoon, tulungan mo kaming patawarin ang mga taong nagdulot sa amin ng sama ng loob.
At tulungan mo rin kami, Panginoon, na humingi ng tawad sa mga tao na dinulutan namin ng sama ng loob. Hindi dahil kami ay nagkamali, kundi dahil nawala sa kanilang pakiramdam ang aming pagmamahal. Nawa po ang aming mga pamilya, saan man naroroon, ang aming mga kababayan sa Abu Dhabi na nakikinig sa gabing ito. Hilumin mo kaming lahat. Lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu. Nawa ang pagdiriwang ng Biyernes Santo ay pagdiriwang ng pagpapatawad. Nawa ang pagsasalo-salo bukas ng gabi ay pagkakaroon ng panibagong pagsasalo-salo na mayroong pagmamahal, pagpapatawad, at bagong simulain. Panginoon, kung sino man na may sakit sa gabing ito, pagkaluban mo po ng kagalingan, hipuin mo sila, Panginoon. Palayain mo sila sa kanilang karamdaman. Maging cancer man yan, palayain mo sila sa karamdaman yan. Panginoon, kung hypertension man yan, palayain mo sila. Panginoon, palayain mo ang iyong mga anak sa karamdaman, dala ng pagkukulang at kawalan ng pagmamahal. Hayaan mo kaming umuwi sa gabing ito ng punong-puno ng pagpapalak. Hayaan mo kaming umuwi sa gabing ito ng puspos ng iyong Espiritu. Hayaan mo kaming umuwi sa gabing ito bilang bagong tao. Bihisan mo kami